Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Simula nang mangako si Tin na magiging masaya na siya, ayun na ang mga ginawa niya. Lagi na siyang masaya at nakangiti. Naging madaldal na ulit siya, pero mas pinili na lang namin na dito na muna siya sa bahay mag-aral. Ayaw naman namin na bigla na naman siyang bumalik sa school. Mabait naman ang teacher niya at magkasundo silang dalawa. Ako naman ay palala ng palala, ang morning sickness. Tapos napupuyat ako sa gabi dahil nga hindi ako makatulog ng maaga. Tulad na lang ngayon, humihilik na ang asawa ko pero ako itong dilat na dilat pa ang mga mata. Nanood ako sa TV ng movie dahil hindi ako makatulog at ngayon naman ay nagugutom na naman ako. Dahan-dahan akong bumangon para kumuha ng pagkain ko sa kusina. Ayaw ko namang gisingin ng asawa ko dahil ang sarap ng tulog niya. Alam ko rin kasi na pagod siya sa work niya. Dahan-dahan lang ang bawat kilos ko. Dinala kong phone ko para gamitin para sa ilaw. Madilim na kasi kapag dito sa may hagdan namin. May elevator naman pero hindi naman kasi lagi yung ginagamit. Kapag trip lang ng asawa ko. Baby, ano kayang kakainin natin ngayon? Kausap ko sa tummy ko. Kanina pa ako natatakam sa Korean noodles na cheesy at creamy. Kaya naman magluluto na lang ako. Mabuti na lang talaga at sumama ko kay Manang noong nakaraan kaya naman nakabili ako. Alam ko na hindi healthy ang ganitong pagkain pero feeling ko magkakasakit ako kapag hindi ko to kinain. Pagkarating ko sa kusina, kinuha ko kaagad ang mga dapat kong gamitin. Dahan-dahan lang din ang kilos ko dahil ayaw ko naman na magising ang mga kasama namin sa bahay. Lalo na't alauna ng madaling araw. Nagluluto pa lang ako ay takam na ako talaga. Nilagyan ko pa ng mozzarella cheese kaya mas lalo ako natakam. After ko magluto, ay umupo na ako dito sa may mesa dahil nga ayaw ko naman na magising. Ang asawa ko dito na lang ako kakain. Para hindi na ako bumaba ulit mamaya. Sarap na sarap ako sa kinakain ko at sa phone ko na ako nanonood ng pinapanood ko kanina. Love, what are you doing? Narinig kong boses ng asawa ko kaya naman lumingon ako sa kanya. Nagugutom po kasi kami ni baby, sagot ko sa kanya. Bakit hindi mo ako ginising? Kasi ang sarap ng tulog mo at ayaw kitang guluhin, sagot ko sa kanya. What are you eating? Bakit yan? Tanong niya sa akin. Yan kasi ang gusto namin ni baby. Pero hindi healthy yan para sa'yo. Dapat hindi ka kumakain ng ganyan. Sabi niya kaya parang bigla na lang ako nawala ng gana. Okay, sorry, ito na ang first and last na kakain ako ng ganito. Sabi ko sa kanya at tumayo na ako para iligpit ko ito. Galit ka ba? Tanong niya sa akin pero hindi ako sumagot sa kanya. Love, nag-aalala lang naman ako sa inyo ng baby natin, sabi niya sa akin. Mamamatay ba ako kapag pinagbigyan kong sarili ko na kainin ang mga gusto kong pagkain kahit na ngayon lang? Galit na tanong ko sa kanya. Love, hindi mo kailangang magalit sa akin. Gusto ko lang talagang kumain ka ng healthy dahil buntis ka, sabi niya sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at mas nauna ako naglakad sa kanya palabas dito sa kusina. Hihingi na lang ako ng pasensya kay Lamanang na hindi ko nahugasan ng mga ginamit ko. Tumakbo ko paakyat at nagmamadali akong pumasok sa banyo. Nang makapasok ako agad sa room namin, nagsisipilyo ako ng ngipin ko. After ko mag-toothbrush ay lumabas na ako sa banyo. Kakapasok niya pa lang pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Humiga na lang ako sa kama namin. Wala talaga akong balak na kausapin siya ngayon. Naiinis ako sa kanya. Alam kong ginagawa ko, hindi ko naman ipapahamak ang anak namin. Gusto ko lang talagang makain ng pagkain na gusto ko. Ngayon lang naman at hindi naman ako kakain sa susunod. Nagtalokbong ako ng kumot pero inalis niya ito. After mong kumain, nahihiga ka na kagad. Paano matutunaw ang pagkain na kinain mo? Tanong niya sa akin. Pero hindi ko siya pinansin. Tigilan mo nga ako. Nainis na sabi ko sa kanya at muling nagtalukbong. Love, huwag ka nang magalit. Sorry na po please. Sabi niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Mas pinili ko pa rin na hindi siya kausapin. Bukas na lang kapag hindi na ako galit sa kanya. Mas pinili ko na lang na ipikit ang mga mata ko para matulog na ako. Nagising ako na may bulaklak sa tabi ko.
Pero hindi ko to dinampot dahil alam ko na galing to sa asawa ko. Bumangon na ako at bumaba ako para kumain na. Manang, sorry po. Sorry po kung may mga hugasin kaninang umaga. Sabi ko sa kanya. Okay lang iha, hindi mo naman kailangan gawin yun. Trabaho namin ito. Kakain ka na ba? Nagluto ako ng gulay para sa'yo. Sabi ni Manang. Okay po, sabi ko sa kanya at umupo na ako. Ayaw ko sanang kumain ng gulay ngayon dahil iba na naman ang hinahanap ng panlasa ko. Pero dahil sa asawa ko, kakain na lang ako. Kaunti lang ang kinain ko dahil feeling ko babalik ng kinain ko. Hindi na ako tumambay dito sa living room. Mas pinili ko na lang na pumunta kay Tin. Kanina pa natapos ang klase niya. Kaya wala na siyang ginagawa, kaya naglaro na lang kaming dalawa. After ng mahigit 1 oras namin na paglalaro, ay nagpaalam na ako sa kanyang babalik na muna ako sa room namin dahil kailangan ko ng maligo. Naghanda ako ng bathtub dahil gusto ko talagang magbabad ngayon. Gusto ko na magmuni-muni. Warm water lang ang tubig kaya naman maganda siya sa katawan. Hapon na rin kaya naman hindi na ako nagmamadali. Mas tinanaman ko ang sarap ng tubig. Paglabas ko sa banyo'y dumating ng asawa ko. Lumapit siya sa akin para humalik pero mabilis akong umiwas sabay takip sa ilong ko. Ang baho mo naman, huwag kang lumapit sa akin. Naiinis na sabi ko sa kanya. Ako, mabaho? Ganyan ka ba kagalit sa akin para laitin mo na ako? Dati-rati ang bango-bango ka sa akin. Tanong niya sa akin, mabaho ka sa pang-amoy ko, kaya ano naman ang magagawa ko? Sabi ko sa kanya habang nagbibihis ako. Wala akong narinig na kahit na anong salita mula sa kanya. Tahimik lang siyang pumasok sa loob ng banyo. Hindi ko alam pero ang baho niya talaga. Parang nag-iba na siya ng pabango. Hindi ko na lang siya pinansin at lumabas na lang ako. Maaga pa siyang umuwi ngayon. Nagdala ko ng wallet ko dahil gusto ko maglakad-lakad ngayon. Naiinip na ako dito na lang ako lagi sa bahay. Manang, maglalakad-lakad lang po kami ni Tin. Paalam ko sa kanya dahil sasama raw siya sa akin. Sige iha, ingat kayong dalawa, sabi niya sa akin. Okay po Manang, sige po, aalis na po kami. Hawak kong kamay ni Tin. At lumabas na kaming dalawa. Habang naglalakad kami ay nag-uusap kaming dalawa. Mommy, pwede kaya tayong kumain ng mga street foods? Tanong niya sa akin. Bawal baby, baka magalit ang daddy mo. Sagot ko sa kanya. Minsan lang naman po mommy. Mas mabuti na maging masunurin tayo kaysa mapagalitan, sabi ko sa kanya. Okay po, sabi na lang niya at halatang malungkot siya. Samahan mo na lang si mommy na maglakad-lakad. Naiinip na kasi ako sa loob na lang ng lagi ng bahay. Sabi ko sa kanya. Kahit po ako mommy, sabi niya sa akin. Nang makalabas na kami sa may subdivision, ay naglakad pa kaming dalawa. Ang alam ko ay may food market na malapit dito, kaya doon na lang kami pupuntang dalawa. Baka kasi may mga healthy foods din doon. Nakakainis lang na ngayon pa talaga siya naging mahigpit sa mga kinakain ko. Gusto ko lang namang i-enjoy ang buhay ko. Mommy, ang dami pong foods. Gusto ko po ng fishball. Hindi pa po ako nakakakain ng ganyan sabi niya sa akin. Gusto mo ba talaga? Tanong ko sa kanya. Opo, gusto ko. Okay, bumili tayo pero konti lang. Yung sakto lang para matikman mo. Nakangiti na sabi ko dahil ayaw ko naman na malungkot siya. Naalala ko kasi ang sarili ko sa kanya noon. Kaya nga hiniling ko talaga sa daddy ko na gusto ko mag-aral sa university para ma-experience ko ang ganito. Gusto ko na maging masaya sa buhay ko dahil lagi na lang ako dati sa loob ng bahay. Thank you po, mommy. Malambing na sabi sa akin ni Tin. Hipan mo muna bago mo kainin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo, mommy. Sabi niya at nagsimula na siyang kumain. May nakita akong bench kaya naman doon na kami umupo ng dalawa. Habang hinahayaan ko si Tin na kumain, ilang sandali pa ay nagulat kami dahil nandito na rin ang asawa ko. Bakit hindi niya ako niyaya? Tanong niya pero hindi ako sumagot. Daddy, ako pong pumilit kay mommy na bumili nito. Huwag ka po sanang magalit, sabi ni Tin. Alam ko na nakatingin siya sa akin pero hindi ako tumingin sa kanya. Ayaw kong tumingin sa kanya dahil hanggang ngayon, naiinis pa ako. It's okay baby, bibili natin ang lahat ng gusto mo, sabi niya sa anak namin. Really daddy? Opo, lahat ng gusto niyo ni mommy mo, sabi niya at tumabi siya sa akin. Pero umusod ako dahil naaamoy ko na naman siya. Mabaho pa rin ba ako? Tanong niya sa akin pero hindi ako sumagot sa kanya. Hindi ka naman po mabaho, daddy. Ang bango po kaya.
Sabi ni Tin at inamoy-amoy pa niyang daddy niya. Sabi kasi ng mommy mo kanina ay mabaho ako baby. Really? Pero hindi naman po eh. Mabaho pa rin po ba siya mommy? Tanong sa akin ni Tin. Tumango na lang ako bilang sagot sa kanya. Kaya nagkatinginan silang dalawa. Love, bagong ligo lang ako. Alam ko mabango ako. Baka ikaw lang ang may. Bakit ka kasi panay tabi sa akin? Anong gagawin ko? Ang baho mo sa pang-amoy ko. Ano naman ang magagawa ko? Nainis na sabi ko at tumayo na ako para lumayo sa kanya. May gusto ka bang kainin? Baka gutom ka lang, tanong niya sa akin. Wala, bawal akong kumain ng hindi healthy, hindi ba? Sagot ko sa kanya at inirapan ko pa siya. Hindi na kita pagbabawalan sa mga gusto mo. Sinasabi mo lang yan, pero labag naman yan sa loob mo. Sabi ko tumalikod na ako. May gusto ka ba? Tanong niya sa akin pero hindi ako sumagot sa kanya. Hinayaan ko na lang siya. Naiinis kasi ako sa kanya. Nakikita ko pa lang ang mukha niya ay naiinis na ako. Naglakad ako at nagtingin-tingin ng mga mukhang masarap na pagkain. Nakakainis lang dahil alam ko na hindi nga healthy itong mga pagkain nandito. Mabuti na lang talaga at may nakita akong nagtitinda ng mixed fruits, kaya ito na lang ang binili ko. Nang magbabayad na sana ako, ay siya na mismong nagbayad ng binili ko. Daddy, gusto ko po niyan, sabi ni Tin sa daddy niya at tinuro niyang malalaking siomay. Okay, bumili tayo. Sabi niya at hindi man lang niya ako tinanong kung gusto ko rin ba. Tumalikod na lang ako para maglakad. Maghahanap na lang ako ng mauupuan ko. Nang may nakita ako, imupo na lang ako para kainin tong prutas ko. Habang kumakain ako'y bumalik na silang dalawa. May mga binili pa silang pagkain maliban sa siomay at mukhang masarap lahat. Lalo nang may mga cheese. Kahit pa natatakam ako, ay pinili ko na lang pigilan ng sarili ko. Tahimik lang din akong kumakain ng prutas na binili ko. Mommy, gusto mo po ba? Tanong niya sa akin. Kumain ka na lang baby, bawal kasi sa kapatid mong mga ganyang pagkain. Sagot ko sa kanya. Daddy, hindi po ba pumapayag ka na kumain si mommy? Opo, nakangiti pa na sagot niya. Opo daw pero kagabi. Love, kagabi pa po yun. Ngayon na ibibigay ko ng lahat ng gusto mo. Sabi niya, lahat ng gusto ko? Tanong ko sa kanya. Opo, lahat ng gusto mo. Tanong ko sa kanya. Nakangiti pa siya ngayon. Hindi ka tatabi sa akin. Ayaw ko tang katabi. Sabi ko na naging dahilan para mawala ang maganda niyang ngiti. Love, hilingin mo ng iba, wag lang yan. Sabi niya sa akin. Sabi mo gagawin mo lahat ng gusto ko. Irritable na sabi ko. Opo sinabi ko, pero ang hilingin mo na lumayo ako at hindi ako tatabi sa'yo. Ay hindi ko yata kaya love. Hindi ako nakakatulog nang wala ka sa tabi. Ang sarap nga ng hilik mo, tapos sasabihin mo na hindi ka makatulog. Sabi ko sa kanya na naging dahilan para mapalabi siya. Masarap naman palang tulog mo daddy eh. Natatawang sabi ni Tin na halatang inaasar ang daddy niya. Kay Tin ako tatabi kapag nagtangka kang tumabi sa akin ay lalayasan talaga kita, sabi ko sa kanya. Ang hirap naman ng pinapagawa mo sa akin. Nagsisisi naman ako sa ginawa ko sa'yo. Pero hindi ba pwedeng tabi pa rin tayo? Hindi talaga ako makakatulog kapag wala ka sa tabi ko. Sabi niya sa akin. Hindi naman ako naiinis sa'yo dahil sa nangyari kagabi. Ano ang dahilan kaya kagalit sa akin? Tanong niya sa akin. Ang baho mo kasi talaga. Hindi ko kayang amoy mo. Tapos nakakainis pang mukha mo. Nakikita pa lang kita, naiirita na ako. Sabi ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko ay nagkatinginan silang dalawa. Kung yan ang gusto mo itatago ko na itong mukha ko, sabi niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil naiirita kasi talaga ako sa pagmumukha niya. Sa tingin ko ay ang asawa kong pinaglilihihan ko. Pero wala naman ako magagawa. Gusto ko namang kontrolin ang sarili ko pero hindi talaga kaya. Bigla na lang naging mainitin ang ulo ko. May gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Ako nang bibili ng gusto ko. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi niya sa akin at umupo siya sa tabi ng anak namin. Ako naman ay naghanap ng pwede kong bilihin. Nang makabili na ako, umupo na ako sa kabilang bench na nandito. Hindi na ako makipagsiksikan sa kanila dahil maamoy ko lang ang asawa ko. Alam ko na mabango siya, pero ibang sinasabi at ang naamoy ko ngayon na buntis na ako. Mahirap din ito para sa akin. Ayaw ko naman na magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan pero sa nangyayari ngayon ay sana lang maintindihan niya ako. Hindi ko rin naman to ginusto. After namin kumain na naglakad na kami pa uwi,
Silang dalawang nasa unahan ko at ang nakasunod sa kanila. Lumingon siya sa akin at mga hawakan niyang kamay ko, pero seryoso ko siyang tiningnan. Kaya hindi niya na itinuloy. Sorry, sambit niya. Kaya ko sarili ko. Hindi mo ko kailangang hawakan. Sabi ko sa kanya. Mommy, ako na lang pong hawak sa hands mo. Okay lang po ba? Tanong niya sa akin. Okay baby, nakangiting sagot ko sa kanya. Nauna na kaming dalawa at ngayon ay ang asawa ko na nakasunod sa amin. Hindi na ako lumingon sa kanya hanggang sa nakabalik na kami sa bahay. Dahil sa nabusog na ako sa mga kinain ko sa labas, ay nauna na ako umakyat sa room namin. Nagbihis na ako ng damit ko at ginawa ko ng night routine ko. Paglabas ko ay kakapasok lang ng asawa ko. Doon na lang ako sa office ko matutulog. Sabi niya sa akin pero hindi ako sumagot. Sana naman kahit pa naiinis ka sa akin ay kausapin mo naman ako. Ayaw ko ng silent treatment mo sa akin, love. Sabi niya at lumapit siya sa akin para halikan ako sa noo. Good night, nakangiti na sabi niya at lumabas na siya sa room namin. Ako naman ay napaupo na lang sa kama namin. Dahil mag-isa na lang ako dito ngayon, gusto mo ito diba? Kaya bakit ka nalulungkot? Tanong ko sa sarili ko. Pero mas mabuti ng ganito kaming dalawa kaysa nandito siya, tapos inaaway ko siya. Humiga na lang ako para makapagpahinga na ako. Pumikit na agad ako dahil inaantok na rin talaga ako. Nagising ako na may nakayakap sa akin kaya naman kaagad kong minulat ang mga mata ko. Kaagad na uminit ang ulo ko dahil katabi ko na siya ngayon. Kaya naman ang ginawa ko ay sinipa ko kaagad siya. What the heck? Napamura siya dahil nagulat siya. What is wrong with you? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Bakit ka humiga sa tabi ko? Tanong ko sa kanya. Hindi nga ako makatulog nang wala ka sa tabi ko, sagot niya sa akin. I hate you, sabi ko sa kanya at nagmadali akong bumangon dahil nasusuka na talaga ako. Muntik pa nga ako matumba dahil medyo nahihilo pa ako. Pero kailangan kong labanan itong hilo ko dahil ayaw kong sumuka sa sahig namin. Pagkapasok ko kagad sa loob ng banyo, ay tuluyan ko nang inilabas ang dapat na lumabas. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay ng asawa ko na humahaplos sa likod ko. Are you okay, love? Tanong niya sa akin. Ayaw ko na nito. Ayaw ko na, sabi ko sa kanya. Sabi ni doktora, ganito raw talaga kapag buntis. Sabi niya sa akin, nahihirapan na ako. Kahit sa mga gusto ko'y nahihirapan ako. Nahihirapan ka rin dahil sa akin, sabi ko sa kanya. Okay lang ako, kaya ko to. Huwag mo kong isipin. Magalit ka, mainis ka at awayin mo lang ako. Gawin mo lahat ng gusto mo. Alam ko kasi na hindi rin naman ito madali para sa'yo, sabi niya sa akin. Hindi ka galit sa attitude ko? Tanong ko sa kanya. Hindi po, bakit naman ako magagalit? Nakangiti na sagot niya sa akin. Talaga, dapat ka lang mainis sa akin dahil pinagbawalan kita. Mali ang ginawa ko dahil alam kong gusto mo yon, na gusto niyong dalawa ng baby natin. Hindi ko malang naisip na, sorry kung sobrang OA ko, sabi ko sa kanya. Kahit pa na maging over OA ka, ay mahal na mahal pa rin kita. Tandaan mo na kahit pa mabaho ako ngayon, ayaw ko pa rin ang pinakamabango sa buhay mo. Nakangisi na sabi niya, tinalikan niya ang noo ko. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan niya ako kayang pagpasensyahan. Bahala na siya. Kasalanan niya dahil binuntis niya ako. Siya naman ang ama nito kaya dapat lang na mahirapan din siya. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalang ugali ko. Alam ko naman yon at aware naman ako sa mga ginagawa ko. Nahirapan na rin akong kontrolin. 2 linggo na kaming hindi magkatabi ng asawa ko. Hanggang ngayon kasi ay mabaho pa rin talaga ang pang-amoy ko pagdating sa kanya. Hindi ko rin alam kung kailan ba ito mawawala. Nagkaroon kami ng kasunduan kay Christina na pwede niyang dalawin ang anak niya ng weekly. At ginagawa naman niya. Natutuwa ako na hindi na naiilang sa kanya si Tin. Nakikita ko na sinusubukan rin ng anak niya na pakasamahan siya. Yun nga lang walang nagbago sa tawag sa kanya ni Tin. Tita pa rin talaga ang tawag niya sa mommy niya. Hinayaan na lang namin dahil alam namin na alam niyang ginagawa niya. Love, aalis na kami, sabi sa akin ng asawa ko. Okay, ingat kayo. Bibili po ako ng pasalubong para sa'yo, mommy. Malambing na sabi sa akin ni Tin. Baby, mag-enjoy ka lang doon. Sapat na yun sa akin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay po, mommy. I love you po. Malambing na sabi niya sa akin. I love you rin po. Sige na, bye na. Sabi ko sa kanya. Uwi ako kagad. Sabi sa akin ng asawa ko tinalikan niya ako sa noo pababa sa labi. Okay, ingat ka sa pagmamaneho. Sabi ko sa kanya.
Sumabay ako sa kanila na bumaba. Hinatid ko pa sila sa may kotse bago ako bumalik sa loob ng bahay. Ihahatid kasi ng asawa kong anak namin kay Christina dahil mamamasyal daw ang dalawa. Nagpaalam naman sa akin si Christina at pumayag naman ako basta't iuwi niya sa akin ang anak ko. Nang makaalis ng mag-ama ko ay mabilis akong bumalik sa loob ng bahay. May ginagawa kasi ako. Hindi ko alam pero nawawila ako ngayon na mag-DIY crafts ko. Kapag busy ang lahat, ay busy rin ako sa ginagawa ko. Dito ako lagi sa may living room nakatambay. Laging gumagawa ng mga bulaklak na ibibigay ko kay mama. Malapit na kasi ang birthday niya at nag-iisip ako ng pwede kong ibigay sa kanya at naisip ko na ito na lang. Maganda naman siya. Nauuso na rin kasi ito ngayon. Ana, may bisita ka? Narinig ko na sabi ni Manang. Sino po? Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya kaibigan mo raw. Mark ang pangalan. Sagot niya sa akin. Po, nasan po siya? Tanong ko kay Manang. Nasa labas, hindi ko siya pinapasok dahil hindi ko naman alam kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin. Sabi sa akin ni Manang. Kaibigan ko po siya, Manang. Sige po, pupuntahan ko lang po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sige iha, lumabas ako dahil si Mark ang kaibigan ko talaga. Classmate ko siya noong high school ako. At lumipat siya sa US nang mag-college na siya. Hindi naman kami super in touch pero hindi ko alam kung paano ba niya nalaman ang tungkol sa bago kong bahay. Paglabas ko sa may gate ay may lalaki nakatayo sa tabi ng kotse niya. Mark? Ana, nakangiting sabi niya at mabilis niya akong niyakap. Nakabalik ka na pala, nakangiting sabi ko sa kanya. Yes, yesterday lang. Pumunta ako sa school na pinagtatrabahuhan mo. Pero ang sabi nila ay nag-resign ka na daw, sabi niya sa akin. Oo, umalis na ako doon dahil buntis ako, nakangiting sabi ko sa kanya. Buntis? May asawa na ako, nakangiti na sabi ko sa kanya. Talaga, may asawa ka na? Tanong niyo sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Opo, may asawa na ako, pasok ka na muna sa loob, sabi ko sa kanya. Hindi mo malang sinabi sa akin na may asawa ka na pala, sabi niya. Sorry, hindi ko nasabi dahil ang dami kasing nangyari. It's okay, nagulat lang talaga ako. Nakasunod lang siya sa akin. Siya ng asawa mo? Tanong niya sa akin at nang tinutukoy niya yung wedding picture naming ng asawa ko. Yes, nakangiti na sagot ko sa kanya. Mas matanda siya sa'yo? Tanong pa niya. Oo, mas matanda sa akin, sagot ko sa kanya. Buti okay lang sa daddy mo. Wala nang daddy ko, sabi ko sa kanya. Wala na si Tito? Wala na, namatay na siya, sagot ko sa kanya. Upo ka muna, may gusto ka bang kainin o inumin? Nakangiti na tanong ko sa kanya. I'm good. May pasalubong nga pala ako sa'yo. Kukunin ko lang sa kotse. Nakangiting sabi niya sa akin. Naku, nagabala ka pa. Sabi ko sa kanya. It's okay. Minsan lang naman. Nakangiting sabi niya sa akin. Lumabas na siya at naiwan ako dito sa living room. Inayos ko na muna mga ginagawa ko para naman hindi maging makalat dito. Nang bumalik siya ay nagulat ako dahil may dala siyang bulaklak. Kaysa naman itapon ko, ibibigay ko na lang sa'yo kasi para naman talaga yan sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Salamat, sabi ko sa kanya at tinanggap ko dahil sayang nga naman. Ilalagay ko na lang ito mamaya sa mga flower vase na nandito. Binigyan niya rin sa akin ng mga pasalubong niya na ang dami. Nahiya na tuloy ako dahil kahit na matagal na kami hindi nagkita, ay naalala pa rin talaga niya ako. Nagpakuha ko kila Manang na merienda para sa kanya. Ayaw pa sana niya pero pinilit ko. Nakipagkwentuhan ako sa kanya dahil naging kaibigan ko naman talaga siya. Masaya kami nag-uusap na dalawa at hindi na namin namalayan ang oras. Hapon at malapit ng dumilim. Ngayon ko lang din napansin na wala pang asawa ko kaya naman tinawagan ko na siya. Where are you? Tanong ko sa kanya pero nagulat ako dahil dumating na pala siya. Kasama niya si Christina at Tin. Why are you here? Nakakunot ang noon na tanong niya kay Mark.